Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang Saturday morning, April 4, 2026. Magandang umaga na po from Riyadh, Saudi Arabia. Father Boyet, good morning. Hallelujah. Magandang umaga po sa mga magang nagising. Yan. Purihin po ang Panginoon. Yan, Brother Nilito. Good morning po. Yan. Mr. Marcos Vidas, good morning. Good morning from Lubang. Bago tayo mag-umpisa, tayo po umawit sa ating pong Panginoon. Alayan natin siya ng pagsamba, pagpupuri sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for the cross, Lord God. Sister Alicia, good morning. Thank you for watching. Yes, O Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Thank you for the cross, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, sitting on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and
worthy is the Lamb. Oh Jesus, thank you for the cross, Lord. Thank you for dying for us. Thank you for your love, Jesus. Minsan pa, Panginoon, sa umagang ito, salamat po. Sa umagang kay ganda. Sa pagising sa amin, marami pong salamat, Panginoon. Sa mga oras na ito, nakapahinga po kami ng mahimbing, nakatulog. At sa oras na ito, ginising niyo po kami, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa oras po nito, Lord, minsan pa, ang aming pong buhay ay isang salamin, Panginoon. Kung may nakita po kayo, Panginoon Diyos, na karumihan, Lord, we ask for thy forgiveness today. Cleanse us, O God, and purify us, make us worthy, even to dwell in your presence today, Lord. Ama, Kanang Jesus, pagkakatiwala po namin sa iyo, palang kamay ang daily vibrant word sa umagang ito. Maghari po kayo, Panginoon Diyos, manguna po kayo, Lord. Sa lahat, Lord God, ito ang aming pong ginagamit na platform, ay masaturate, Lord, ang apat na sulok ng mundong ito. Makapakinig, Lord, maabot ng tinig. Sa lahat, Lord, kapagpala, Panginoon, ang kanila pong mga buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita. God, sa umagang ito, Lord, akin ang nagkakatiwala sa iyo. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa iyo lamang lahat ng papuri, pagluwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Ayan, good morning na po mga kapatid. Magandang umaga, araw po ng Sabado, April 4, 2026. Tara po umawit sa ating pong Panginoon mga kapatid. So, without further ado, tayo na po magpatuloy sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Alam naman natin, itong pong mga panahon na ito, ito po tinatawag natin na the Lenten season, mga kapatid, araw na pagnilay-nilay, ka nga, sabi, no? Ating pong topic is about the cross is not defeat, it is victory. Ang cross ay hindi pagkatalo, bagkus ito ay tagumpay. Sa Colossians chapter 2, verse 14 to 15. Sabi po dito, sabi ni Paul, He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. In this way, sabi niya, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory, amen, over them on the cross. Sa Tagalog po, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat sa lituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang, kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa cross. Tinutukoy po dito ang ating pong Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ayan. Purihin na po ang pagkabasa ng dakilang salita ng Diyos. Ayan, good morning po mga kapatid. Ayan, Pastor Jun Vilas, good morning po. Sister Marilu Puntanilla, good morning. Ayan. So atin pong pag-usapan ngayong umaga mga kapatid, ang cross ay hindi po pagkatalo. Ito po ay maliwanag na isang tagumpay, mga kapatid. Ito kasi ang tingin ng mundo. Sa mata ng mundo, ang cross ay simbolo ng kabiguan. Di ba tayo man noon, nung di pa tayo ganap na binago ng Panginoon, ang tingin natin sa cross ay kabiguan, pagkatalo, o kaya kahinaan, at kamatayan. Yung po ang dati na ating pagkaunawa dito. Pero po, napaka-importante na malaman natin si Jesus na ipinako doon sa krus, pinahiya. Ang alam nila, tila baga natalo. Pero sa plano ng Diyos, ang cross ang naging pinakadakilang tagumpay. Yan, di ba? Good news po yun. Titingnan natin, ito po yung first good news. Mga kapatid,
Dahil maliwanag na ang cross po, dito po binayaran ng Panginoong Hesus lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Tinalo niya ang mga kaaway, binihag niya ang mga kaaway, ipinarada niya ang mga kaaway. Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita niyang buo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Hindi pagkatalo ang nangyari mga kapatid, tanda natin. Strategic victory, ito ng Diyos. Palatuntunan, ito ng Diyos mga kapatid. Ito ang akala ni Satan, panalo na siya. Yung pala ang simula ng kanyang pagkatalo. Kaya nga pinatunayan ito ng ating pong Panginoon. After 3 days, siya po ay nabuhay ng mamuli. Ang cross ay daan sa tagumpay, hindi wakas ng laban o pagkatalo. Ito ay daan at nagpapakita ng malinaw na napagtagumpayan ng Diyos, mga kapatid, ang cross. The cross was not a tragedy. It was a triumph. Malinaw po mga kapatid. It was not the collapse of a mission. It was the completion of redemption. Kasi nga, malinaw po yung plano ng Panginoon doon sa kanyang sa creation. Kasi nga nagkaroon ng nag-fall po yung tao, di ba? Pero hindi po natapos doon. Nagkaroon po ng complete redemption. Di ba, mga kapatid? It is the highest expression of divine authority. And he also was not speaking as a victim. He was declaring as a victor. At ito po ay natunghayan o narinig po ng kalangitan. Heaven heard it. Kaya nga, yung impyerno, the hell trembled at it. And eternity was changed by it. Ito po yung napangyarihan, mga kapatid, ng cross na hindi tulad ng inakala natin. Victory often looks like defeat at first. Kaya nga, ang akala ni Satanas, panalo na siya. God can turn pain into purpose. The cross is the fruit of God's unstoppable love. Kaya nga, kung talagang gusto mo ng pruweba, kung nag-aalinlangan ka sa pagmamahal ng Panginoon, tingnan mo yung cross, mga kapatid. It is a proof of God's unstoppable love. Kaya nga hindi aksidente po ang cross, mga kapatid. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Gaya po ng ating binasa sa Colossians chapter 2, verse 14 to 15. Pinawi niya. Ang kasulatan ng utang at ang kanyang dinaig, ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng cross. Kaya nga, it is finished. Sabi niya, di ba? Titilistay. Completely complete. Walang bangis. Walang labis, walang kulang. Pinawi niya. Ibig sabihin ng pinawi, natalo na ang kasalanan. Natalo na ang kamatayan. At higit sa lahat, natalo na ang kaaway. Di ba? Kaya nga, meron tayong bagong panimula o simula ng tagumpay. Mga pamalinaw na ang nakipag-isa na kay Kristo, hindi na talunan. Tayo na po ay, tagumpay. Mga kapatid. Kaya nga yung, di ba? Yung ating youth camp, napaganda po ng tema. Camp Kalayaan. Kasi nga, nagtagumpay na po tayo. Malaya na po tayo, mga kapatid, sa pamamagitan ng kamatayan ng Diyos, ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So ano po ating puntos ngayong umaga, mga kapatid? Ayan. Ano pong puntos natin? Number 1, tagumpay laban sa kasalanan. Sa binasa po natin sa ating text sa Colossians chapter 2 verse 14, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat sa nalituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya lahat ng ito
nang ipako siya sa krus. Kaya nga, titilistay. Oo. Completely complete. Binayaran na ng ating Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan. Hindi ito partial payment. No? Hindi po. It is fully paid. Take note, mga kapatid. It is not partial. O kaya installment plan. Hindi po ganon, mga kapatid. It is fully paid. No? Mga kapatid, ang utang mo sa kasalanan, binura na ng ating Panginoon. At hindi ka na dapat, kaya nga ito po yung katotohanan na bilang isang tumanggap sa Panginoon, naniwala at nanampalataya sa Panginoon, dapat hindi ka na dapat nabubuhay sa guilt. Para bagang nandun pa rin yung pagdududa mo. O mga kapatid, kundi tayo na po ay nananangan sa kanyang grace at freedom. Di ba? Hindi na tayo laging parang walang assurance na iniisip. Oho. Tanda natin, it is fully paid, mga kapatid. Hindi installment. Bagkus, it is fully paid. Yan. Tagumpay laban sa kasalanan. Yun po yung number 1. And yung number 2 is tagumpay laban sa kaaway. Sino po yung kaaway natin? Sino? Si Satan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanglibutan. At ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Akala po ni Satanas, panalo na siya nung ipinako si Jesus sa krus. Kasi iyan yung literal na pagkaunawa kapag ang tao po ay nakahang na sa krus. Di ba? Talo na. Oo. Pero yung pala ang moment ng kanyang pagkatalo. Si Satan. Na-disarm ang power of darkness. Nawalan ng authority ang kaaway sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya we are set free. Di ba? Pinalaya na tayo, mga kapatid. At ganap ng malaya. Ito sa public victory ng Diyos. Kaya nga tayo pong mga tinubos ng ating pong Panginoon, dapat hindi tayo nagiging timid, no? Let's share ang good news sa mga tao. Dahil hindi na po tayo alipin ng takot, mga kapatid. Meron ka ng authority na kay Kristo. Mga kapatid. Hindi ka na alipin ng takot, ng guilt. Meron ka na pong authority dahil kay Kristo. Yan po yung pangalawa, tagumpay laban sa kaaway. Oo. At yung pangatlo, tagumpay ng pag-ibig ng Diyos. Romans 5:8, no, very famous verse sa Bible. No? Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya nga po ang sinisimbolo, ipinapahiwatig po ng cross, ito ang pinakamalinaw na larawan ng pag-ibig ng Diyos. Wala na pong iba, mga kapatid. Hindi ito yung panlaban, di ba? Dati kasi yung pag may hawak-hawak tayo yung cross, di ba? Pinagyayabang natin. Ito po ay pinakamalinaw na larawan ng pag-ibig po ng Diyos. Nagpapakita lamang ito, mga kapatid, na tayo po ay mahal ng Panginoon. Hindi ka minahal dahil karapat-dapat ka. Minahal ka kahit na makasalanan ka pa. Di ba? Malinaw, Romans 5:8. Kaya yung sacrificial love, mga equals ultimate victory yan. At walang anuman o sino man ang makakatalo sa pag-ibig ng Diyos. Di ba? Wala po. Kaya nga, di ba? Yung mga ginagawa ngayon ng mga tao, gustong gayahin. O gusto pang higitan. Yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo during the time.
Ngayon sa panahon natin ngayon, literal na ginagawa nila. Pero, bigo po sila. Mga kapatid. Dahil si Jesus lamang ang nagsakripisyo nito para mapalaya tayo. Kaya nga, sacrificial love equals ultimate victory. Maganda, no, mga kapatid? Dahil ang tagumpay ng pag-ibig ng Diyos. Yan. Ano, yung pang-apat po, mga kapatid, tagumpay na may dalang bagong buhay. Oh. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, dapat kaya't nga kung kayo nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dating niyang pagkatao, sa halip ano sabi? Napalitan na ng bago. Di ba? Mga kapatid. Kaya nga, tingnan natin, ang cross, hindi lamang po forgiveness, ito ay transformation. Yung old life mo, did end. New life mo, alive in Christ. Diba? Kaya nga, sabi ni Paul, diba? Para siyang pinapako. Araw-araw. Mga kapatid, hindi ka lang inayos ng Panginoon, ikaw po ay ginawa ng bago niya. Kaya nga, ang tunay na tagumpay ay ang pagbabago ng buhay. Nakikita yan. It is the manifestation. Hindi mo pwede ikaila na may Kristo ka sa buhay mo kasi nga, ikaw po ay na-transform. Di ba mga kapatid? Hindi tayo separatist. We are transformationalist. Yan, di ba? Ang buhay natin isang tunay na patotoo na may Diyos po tayong pinaniniwalaan, sinasamba. Dahil sa katong araw, siya po ay nabuhay ng mamuli. Para may pahayag sa sangkatauhan yung mga guilt feelings, yung pag-doubt natin, mismo, ipinahayag niya ito sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pong buhay. Yan. New creation. The old self has gone and the new self is begun. Di ba mga kapatid? So, para natin po i-apply ang mga bagay nito, number 1, trust God in your cross moment. Kapag parang pakiramdam mo ay natatalo ka sa buhay mo, remember, always remember, bakit ito na ang simula ng tagumpay mo. Oo. Minsan kasi ang tao, madaling sumuko. Yung pala, may time frame ang Panginoon para sa iyo. Inaantay lang ng Panginoon kung paano mo i-align yung buhay mo. Doon pa lamang sa unang attempt, sumuko ka na, wala na. Diba, mga kapatid? Magtiwala tayo sa Panginoon, lalo na kapag ang buhay po natin ay, nandoon sa hindi maayos na kalalagayan. Lalo tayong magtiwala sa Panginoon. Number 2, mga kapatid, die to self daily. Ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa pagsuko sa Diyos. Kaya napaka-importante yung surrender, mga kapatid, pagsusurrender natin sa Panginoon ang buhay po natin. Luke chapter 9 verse 23, Then he said to the crowd, If any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross daily and follow me. Di ba mga kapatid? May instruction. May malinaw na ipinagawa ang Panginoon sa atin. Kaya kailangan natin ay isuko sa Panginoon ang ating pong buhay. Pagkatiwala sa Panginoon ang ating pong buhay. Number 3, live in freedom. Opo, gaya po ng ating pong team ngayon, ngayong youth camp, no? John 8:36, if the Son sets you free, you are truly free. Dahil sa cross, hindi ka naalipin ng kasalanan.
mga kapatid, tayo po ay pinalaya na ng ating Panginoon. Sa lahat ng bagay. Kaya nga kanina, di ba, hindi to installment. Ito ay fully paid. Binayarang Panginoon, fully paid, mga kapatid. Kaya nga, ang kailangan natin, mamuhay sa live in freedom. Mga kapatid, mamuhay na mayroong kalayaan. Hindi sa paggawa ng kasalanan, kundi sa pamumuhay na nais ng Diyos sa atin. Okay, number 4. Share the message of the cross. Kaya nga, di ba, sabi ko, it is a good news. Good news po ito, hindi ito bad news. Kala natin bad news kasi namatay eh. Di ba? Pero po, after 3 days, nabuhay. It is good news, mga kapatid. Kaya sabi po ng 1 Corinthians chapter 1, verse 18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit, ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Diba? Hindi ito foolishness, mga kapatid. Ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya itong dapat natin gawin, mga kapatid. Ibahagi ang pag-asa na natanggap mo o natanggap natin. Ibahagi mo. I-share mo. Sa lahat ng tao, mga kapatid, wala tayong pinipili. Lahat ng tao, share mo. Oo. Share the message of the cross. Importante. Kaya marami pong mga taong hanggang ngayon, alipin pa rin eh. Hindi nila maunawaan yung mensahe ng cross. Oo, mga kapatid. Hindi na sila maka-move on, maka-move forward. Kasi akala nila, yung cross na ito na yung katapusan ng buhay mo. Wala nang pag-asa. Ika nga, sabi. Dead end na. Pero kay Kristo, may bagong buhay. May bagong pag-asa. May kalayaan. Kapatid. Kaya nga, importante ito na may share natin sa mga tao. May bahagi natin yung pag-asa na atin pong natanggap mula sa atin pong Panginoon sa kamatayan niya sa cross ng Kalbaryo. That's the message of the cross, mga kapatid. Yan. So yan, mga kapatid, as a question to consider, may mga encouragement dito. Sabi dito, ang cross ang daan papunta sa ultimate victory. Ang cross ay hindi kahinaan. Ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang cross ay hindi pagkatalo. Ito ay tagumpay laban sa kasalanan at kaaway. At ang cross ay hindi wakas. Ito ay simula ng bagong buhay. Napakaganda, mga kapatid, no? Na talagang himay-himayin yung pangako ng Panginoon na ang cross hindi po wakas. Ito po ay simula ng bagong yugto ng buhay mo. Bagong buhay mo. Bagong ikaw. Meron ka ng bagong identity. Ikaw ay na kay Kristo na. Mga kapatid, ikaw po ay pinalaya na. Kaya nga sabi ng Galatian, di ba? Pag pinalaya ka na, huwag ka nang bumalik-balik pa sa dati mong mga ginagawa. Sa dating pagkatalo. Huwag ka nang bumalik-balik doon. Kasi nga, pinalaya ka na. Ipamuhay mo. I-share mo yung kagandahan loob ng Panginoon. Oo, sa mga tao. Okay? Yun po, mga kapatid. So, sabi po sa question to consider, paano ko ipapakita sa buhay ko ang victory ni Kristo? Kasi nga, may mga Kristiyano po, mga kapatid, na pinalaya na ng Panginoon, pero parang hindi pa siya malayang malaya. Oo. Hindi nakikita yung pagiging malaya. Andun pa rin, nakakahon pa rin. Hindi siya maka-move on. Hindi siya makagawa ng mga bago. Kaya ang tanong dito, paano ko ipapakita sa buhay ko
ang tagumpay na nanggaling kay Kristo Jesus. Mga kapatid, sabi nga natin madalas, tayo po yung the fourth gospel. Kasi alam natin, 3 gospel lang, di ba? Yung Matthew, Mark, apat. Tayo po yung panlima. Yung gospel, di ba? Yung Matthew, Mark, Luke dyan. Tayo po yung panlima. Oho. We are the visible gospel. Ng tao, di ba? Tamad magbasa ng Biblia. Tamad magbuklat ng Biblia. Pero dahil po sa atin, nakikita nila yung tunay na tagumpay na meron tayo. Kasi nga, ito nga po yung nais po, yung mensahe po ng cross natin pong nag-uusapan ngayong umaga, mga kapatid. So yun po, marami pong salamat sa ating, 29 viewers. Yan. Ayan po, ayan. Good morning na. Sino po nandito ngayon? Brother Nestor, good morning. Sister Almira Roa. Sister Alin Masangkay. Yan. Leona Silva. Yan. Sister Alicia Altisa, good morning po sa bawat isa. Share po natin ang ating pong live ngayon, no, sa ating pong mga kakilala, kapatid natin, mga kapatid, para naman po sila ay makakuha o makapakinig ng ating pong daily vibrant word sa araw po na ito. Pagharian po tayo ng Panginoon sa buong araw ng Sabado, mga kapatid. Samahan tayo ng Panginoon. At higit sa lahat, no, ipamuhay po natin yung ating pong narinig na tunghayang ngayong umaga na tayo na po ay pinalaya na ng Panginoon. We are set free because of the cross of Christ. Yan. Good morning na po mga kapatid. Salamat po sa inyo. Patuloy na pagsubaybay sa ating pong daily vibrant word sa araw-araw. Alas 5 po ng umaga. Marami po tayo napupulutan ng aral mga kapatid at patuloy po tayo mag-tune in at i-share din po natin ito. Sa ating po mga kilala, kapatid, no? Kaibigan natin, i-share po natin ang live natin dito sa Facebook Live sa Daily Vibrant Word. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa umagang kay ganda. Salamat po, Lord. Minsan pa, napatuloy po kayong nagpapahayag, nagpapakilala, Panginoon. Nang kailanman, hindi mo kami ipinahiya, Panginoon Diyos. Hindi ka na natiling patay na bayubay doon sa krus. Dahil sa 3 araw, ikaw po ay nabuhay ng mamuli. That's the good news. Kaya naman sa oras po na ito, God, meron na po kaming kalayaan, kagalakan, kapanatagan na pong buhay, Panginoon, na ipinakita mo ito kung gaano mo kami kamahal. Sabi po, Panginoon, enough na yung kamatayan mo sa krus para maipakita mo, maipahayag mo sa amin, Panginoon, ang tunay na pagmamahal mo sa amin, Panginoon Diyos. Salamat po, Lord. We treasure it, Lord God. Sa aming buhay, Panginoon, kaya nga po, sa oras po nito, bago man kami maging busy sa araw po nito, nais po namin, Panginoon, ibigyan po kayo ng kaluguran, Lord, sa umagang ito. Thank you, Lord God. Samahan niyo po kami, 10 namin pong mga pamilya, mahal sa buhay, O Lord, kaibigan, Panginoon Diyos, sa araw po na ito. Sariwain po namin, Panginoon, yung pangako, Lord, that if the Son sets you free, we are free indeed. Thank you, Father God, Lord, sa umagang ito, at salamat din po, Lord God, sa aking po mga kapatid ngayon na nagdiwang ng karawan, O Lord, o kaya nagdiwang ng mga anniversaries. Kami po yung nakikigalak sa kanila pong mga pagdiriwang ngayong araw. O Lord, samahan niyo po sila sa journey nila, O God. Lord, meron po mga tao ngayon, kapatid po namin na may mga karamdaman pisikal. Lord God, sa iyong mapagpalang kamay, amin pong pinagkakatiwala sa iyo. O Lord, ang kanila pong mga buhay, ang kanila pong mga kalusugan, Panginoon. Ipuin niyo po sila at ipadalo yung kagalingan na nagmumula po sa inyo, Panginoon. O Lord God, O Lord, sa kanila ang tunay na pagmamahal na nagmumula sa iyo. Pinupuri ka namin, Lord, na salamatan sa araw po na ito. At maingat po namin binabalik lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po mga kapatid.
And to God be all the glory.